Judges chapter 2. Salamat Pastor Frank sa privilege nga makatindog sa pulpito. Amen. Hallelujah. Subject sa akong message karon is last days. Amen. Experiment sa mga unggoy. Unggoy na ba? Apil po ni suko na unggoy sa initan na siya. Nailima ka unggoy nga gibutang sa usa ka cage nga gibutang ladder o hagdanan sa tunga niya, sa ibabaw sa hagdanan na ay basket nga nahihinog nga saging. Yun niya, ang nag-study sa behavior sa unggoy, nag-prepare na siya atong pressurized water niya, ang gina-vacuum dito sa balde, puno og ice. Naka-spread ba? Every time mo saka ang unggoy dito sa hagdanan, iyang i-pressure ang water nga bugnaw kayo. So, permiro, ang mga unggoy, no, naglumbaan ay kat-kat sa hagdanan, padulong sa basket, sa mga hinog na saging, pero siritan sila, no? Murag bumbiro ba, mangsiritan sila. So, they insist nga makakuha gid sila saging, pero kaning lima ka unggoy, disappointed kayo kay kabalo sila nga pag maabot sila sa tumoy sa hagdanan, may gugid sila sa pressure sa saging, no? Grabe, sa pressure sa tubig nga bugnaw kayo. Minaw gid mo basta unggoy ang isgutan ba, murag. Ang katong nag-study sa behavior sa unggoy, nagkuha siya isa sa first generation, no? Gikuha niya ang isa ka unggoy, gipulihan niya bag-o. Okay? Dayon, katong lima nga nangaigo sa spray, niabot ang time nga di na sila musaka. Okay, kabalo na sila sa consequences. Every time musaka sila, siritan og tubig. Now, this time, gikuha niya ang isa sa original nga naigo sa spray. Gipulihan og bag-o. No? So kaning bag-ong unggoy, excited na po siya. No? Kat-kat siya sa hagdanan, birahon sa upat. Marabag, ayaw adto diha. No? Nanay, gistadihan mo gud ang behavior sa unggoy. No? Yeah, ginapugnan. Ang isa, why idea nga nung ginapugnan siya? Okay? So every time mo attempt siya saka, ang katong experimenter, wala na siya nagtindog dito sa spray, nag-observe na lang siya. So, gikuha ang ikaduhang unggoy, ang first generation, gipulihan na pug bag-o, attempt na pug saka, pugnga na pud sa tulo. Katong wa kaapil, katong bag-ong gibutang, muapil pugpugong, wa siya idea nga no. Until such, katong lima ka unggoy, nga first generation, nga nangaigo sa spray, nahurot to sila tanggal, gikuha na sila tanan. Nagpuli na ang bagong generation nga unggoy. So, wala na isa sila naka-experience sa first hand. No? Ang first hand nga experience, wala na to nila nibaluan. Every time isa sila mo attempt og saka sa hagdanan, ang upat maglumbaan ay ug pugong, no? Dili nila pasakon, no? Magtinabangay sila bira, unya magsigir sila tinanaway, no? Ngano kang gibuhat nato ni, no? Wa sila idea. Hallelujah. Murag tanaw na tuon sa application. Di man siguro mo ta mga unggoy, no? Pero murag naa siya dako nga connection sa to ang last days nga generation karon. Anong nag-outreach man mo? Ingon pa nga, ampot nga, no? Ingon na sila, mag-outreach daw, no? Outreach po, no? Nga nung kinahanglan ta mag-pray. Pray lang, no? Pray lang po. Nga naman,
Mas pastor prayer. Prayer po ta, no? Murag mga third and fourth generation, wa na gid sila actual nga experience, pero they are doing and they don't know why they are doing. Okay? So sa Judges chapter 2, before nato ni basahon, kay ato sang i-identify ang atong self para makasabot ta sa atong basahon. Understanding the types of generation and years. So, no, para ma-separate nato ang mga first generation nga unggoy o ang second generation nga unggoy o ang third generation nga unggoy, no? So ato ning lahion. Okay? So sige daw. I-locate ninyo inyong self kanang born diha mo nang year nga kanusa ka gipanganak. Okay? Parehas ako 1972 man ko gipanganak. So na ako sa Generation X. Sige. Pangitaan na, asa imong generation. Okay na? Na-locate na ninyo? Okay. Bahinon taning unang generation nga unggoy. No? Okay. Kaning alpha, wala naman ni ron kay mga 12 years old pa masiguro. Wala pa ni, mga bagong tubo pa ning alpha. Gipanganak ni sila, bago pa kaayo ni. 8 to 12 years old siguro ni, I think, no? Naunahon taning Generation Z or Gen Z. Pwede ba mutaas ang kamot sa tanang Gen Z? Taas ang kamot sa tanang Gen Z. Dari nga side, no? Gen Z. Mao ni ang mga third generation nga unggoy. Okay? Naog na, no? So, millennials, Gen Y, no? Generation Y. Uy, murag balance ta diri da, no? Ma-estimate na ko. Okay? Okay, Gen Y. No, Generation X. Kani ako aning generation. Wala, dagan-dagan lagi ta. Mao ning first generation nga unggoy. Mao ning nangaigo sa tubig, no? Okay? Boomers, taas dong kamot sa mga boomers. Yay! Gamay ra kayo sila, no? Hallelujah. Mga parintini sa unggoy. Wa ni kaapil. Okay? Dayon, napa ba buhi aning silent? Napa? Si mama na lang. Okay, wala na. Okay? So accordingly, no, ambot kinsay author aning studies, ang Generation Z or Gen Z, the first generation to grow up entirely with the internet, smartphones, and social media technology. Okay? Technology is an inherent part of their lives. Di na gini siya mawala. Okay? Ingon diri, having grown up in an era where digital technology is omnipresent. No? Sige, ito yung meaning sa omnipresent. All present. Okay? Maligag ice cream, maligag balot, tanan na yung cellphone. No? Di na pwedeng wala. So, omnipresent. Okay? So, kaning generation is accordingly, mao ni sila ang generation nga ang social media naka-attach na gyud sa ilaha. Mao na nga according sa study sa psychology karon, daghan na ang naigo sa nomophobia. Okay? Isa sa mga fear, no mobile phobia. Okay? Di na mabuhi kung walay cellphone. Okay? Wala na sila no cellphone, no mobile. Okay? No mobile phobia. Unya, daghan dito ang nahibilin nga Bible pero wa pay record nga nabilin cellphone. Kaya nga naman, di na gyud sila mabuhi. Pag mabiyaan ang cellphone sa balay, pareha sa kuaron, gibalik gyud. No? U-turn gyud, balik gyud kay nabiyaan ang cellphone. Pero kung ang Bible, okay ragwala. Okay? So, nomophobia. So, sa Gen Z, mao ni siya ang generation nga i-compare nako sa Gen X. No? Akong generation is X. Akong mga anak, Gen Z. So, naay conflict sa balay. Naay mga lalis. Kay, murabag, i-compare ni mo, kami sa una.
Dawato na nato nga mo na ning last days, no. Di na gini mo pwedeng i-compare. Sa sa unang paisugay. No, sa unang panahon pa ni David, panahon pa ni Lapu-Lapu. Ang away sa una paisugay, no, tinigbasay gyud. Face to face. Pila mo kabuk diha? 100. O sige. Kuhain uban 100 face to face. Karon manghigala ang away ron naara sa balay ang ga-operate sa missile. Nasa opisina, wa kay makitang tao, pataguay na, no? I-remote na lang tong ilang mga drone niya pabuto ng usa ka syudad. So, mo po ni ang generation, di na ginato madinay, okay? Nga naa na gini siya. Now, basahan na to ang Judges chapter 2 verse 10 sa English. When all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord nor the work which He had done for Israel. Sa Bisaya, sa dihang nangamatay na ang mga tao ni adtong henerasyon. Okay? Butan na lang nato ning generation boomers, no? Nangamatay na ang generation X. Okay? Nagsunod ang generation Z. The next generation, pero ang problem diri, wala na sila makaila sa Ginoo ug walay nasayran sa gipanghimo sa Ginoo alang sa Israel. Okay, magampo ta. Bless ang power sa imong words. Revive our hearts once again in this message, O God. We will invite you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, klaro sa Bible, no, nga ang visitation sa Ginoo is generational. Okay? To the household, no? Ang tibok panimalay sa centurion, no? Ang tibok panimalay ni Zacchaeus, ang tibok panimalay ni Rahab. Ang every time ang Ginoo naga-rescue by generation gid, no? Muna gitawag generational. Nagigitawag na to generational blessing na apoy generational curse. Muna ingon ang Ginoo kang Moses, choose you this day, Genesis chapter 39, whom you will serve, no? So that, no, blessing or curse, so that you and your generation, ikaw ug ang imong coming generation. Exodus chapter 20, kung mag-serve mo sa idols, third and fourth generation maigo sa effect nini. But if you love the Lord, ang promise sa Ginoo, to 1,000 generation. So He is the God of generation. So sa ato pa, kung gibless sa Ginoo ang akong parents, kay ang parents is witchcraft ang akong lolo, unya na Christian ang akong mama. Pagka-Christian sa kong mama, sa kasuko sa kong lulo, nga nag-attend siya mga Christian fellowship, gisulong sa kong lulo ang simbahan, gidadag sundang, kay gusto niya nga muundang akong mama o adto sa church. O dili na makalimtan nga record sa ilahang lugar nga nay tao dito nagdag sundang during sa simba. Kay sa kasuko sa kong lulo, kay na Christian akong mama. And yet, akong mama nag-fight sa iyang Christianity, iyang gi-insist, do ang ubang igsoon sa kong mama wala na Christian, pero the good thing is that ang iyang generation, no, ang akong generation nag-enjoy sa benefit, no? Kita na ko akong anak nagsunglid karon, akong anak nagpiano karon. So sa ato pa, kung dili na ko ni sila i-train nga mahigugma sa Ginoo, na ay possible nga negative effect sa mga coming generation. So dapat itudlo na nako daan para ang umaabot nga generation ma-enjoy pa nila ang blessing. Okay? So bahinon tani, duha ra ni ka punto ako mensahe ron. Unang punto mangigala lantaw na to ning generation X. Okay, the reality of our time. Ingon sa Matthew chapter 24 verse 4 hangtod sa verse 5, and Jesus answered and said to them, no, warning sa last days, take heed that no one deceives you. So, ang first-hand generation na ni siya, katuning mga unang naka-experience sa gahom sa Ginoo.
Ang akong mama manghigala, gamiton ako example kay even akong papa nag-backslide, nagbisyo, akong mama wa gyud ni undang og simba, no? Gani og sabto nimo si Moses tinawag sa Ginoo, pero ang nahimong great si Moses tungod sa iyang parents, no? Ingon dito sa Hebrews chapter 11, by faith Moses parents, di ba? Tungod sa parents ni Moses, gi-face niya ang kaisog sa king, gitago niya ang bata, gibutang niya sa basket, bisan pag na-threat, no? Bisan pag nagkagubot na ang tibok palibot, pero tungod sa faith sa parents ni Moses, si Moses manghigala na fulfill yung destiny kay dakog connection ang parents. So akong parents nag-fight pod, no? Akong mama nag-fight pod nga kami bisag gagmay pa ming bata. Unya, wala may na problem sa marriage sa akong mama long time ago, pero accordingly sa akong mga auntie, guyuron ming tulo pa dong simbahan para lang gyud mo simba. Muna, pasalamat mo, no? Nga inyong mga anak, gi-appeal niyo sa BBS. You are passing on the generational blessing. Wala gi matod pa, wala gi kanang walay lugi diha. Okay? So, mo na diri nga in the last days, take heed, warning, kay nga naman, ingon diri, no one deceives you. And ang biblical warning, gipasabot ni Jesus Christ, nga dapat dili ta muundang kay during sa last days, daghan ang deceptions. Kami nga mga Generation X, ganina nga nagtaas yang kamot, careful ta kay kita man ang coming generation next to us, basin, mapariha itong mga unggoy nga they are doing, pero wa sila kay balong, anong gibuhat nila to? Kay responsibilidad na to na. Mao ni ang failure sa Israel. Pagkamatay ni Joshua, sa naapa si Joshua, faithful ang mga tao sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero pagkamatay ni Joshua, manghigala, nagtuo ang mga parents nga tama na ning ilang gihimo, nang relax lang sila. Okay ra taga Domingo ka mo atin. Ay nag-apil-apil ang mga youth camp, gagastos ka lang. Apil-apil patag ka ng BBS, kalas kayo pliti, no? Magbantay ta kay basin ang next generation next to you. Basin mawala na siya sa Ginoo. No? Basin mawala na siya sa Ginoo. Before naka-attend ang akong anak sa BBS kay siya may wa ka commit sa kay na si klase. Wa siya ka commit sa BBS. No? Bisan kung isa lang kaadlaw iyang naapilan, pero naghinilakay pa mi. No? Kay conflict sa time. Okay? No? Kamuro pag naay mga misunderstanding, kay nga naman, gusto gyud namo nga mo apil. So, i-fight mi mo na, kay basin ma-deceive ta, nga nagunahon na ta, okay ra na. No? So, bantayanan kayo. Atong lantawon ning source and nature of deception. Ingon sa John 8:44, si Satanas ang father of lies. Isa ni siya sa mga cause. Nganong ang atong mga coming generation pwedeng mawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verse 2, gitawag diri nga si Satanas ang prince of the air. Okay? Isa ni siya sa mga verse to support nga isa ni siya sa butang nga nagapugong o nagdala sa tuwa palayo sa Ginoo. Ikaduha is bad influence, no? Ang muguba sa tong kinabuhi di lang yawa. Ayaw mo kalimot. Ingon diri sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, evil company corrupts good character. Bisan di ay og 20 years na imong anak nakaila nang alagad sa Ginoo, kung dili ta mo butang og walls, protection sa ila sa mali nga barkada, pwede siyang makurap sa mali nga friends. So kita nga parents, responsibilidad nato nga ato silang bantayan ang atong coming generation nga dili sila ma-deceive, di sila mailog kay nata sa last days. Ang generation karon nga Z, ano na kay sila sa gitawag na tog cellphone. Addicted na kayo sila sa cellphone. And as a result, magtagbo-tagbo sa mga old friends, old classmates, old barkadas, dayon mag-meet up sa usa ka place na to the point nga kung akong anak na mga gathering do di man natupog nga ilang kalipay, but there are times ubanan gyud namo.
Di man siguro 100% mabutangan nato sila kanang protection, pero at least we have done our part kay pwede nga bisan wala si Satanas. Kung kabalo ka kinsa iyang barkada, kinsa iyang igagaw, kinsa iyang parinti nga kauban kanunay, kung tungod sa bisyo, bad influence makaguba sa ilang kinabuhi. Okay? Ikatulo, ignorance. Tulo ka butang di ay nga pwedeng muguba sa tao. The devil, the bad influence, wrong friends, and the ignorance. Okay? Ingon sa Hosea chapter 4 verse 6, many people are destroyed. Wala sila na-destroy tungod sa yawa. They are destroyed because lack of knowledge, lack of information. That is why we need the Word of God to inform us what is right and what is wrong. Okay? Munang dapat natay guide, natay kanang gitawag nato nga manual sa ato ang life. Okay? Ignorance. Munang natay adult Sunday school. Ginatudluan ta kay one of the first sin is ignorance. Okay? Wa ta na inform. Sige tagka og noodles tungod sa ignorance na nangadaot ang atong kidney. Di to tungod sa yawa. Tungod manghigala sa ignorance. Okay? So, ato ta sa Joshua chapter 2 verse 7. Ingon diri, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua. Imagine, ang tibuok congregation sa Israel nag-serve sa Ginoo while buhi pa si Joshua. While si Joshua nag-exist, while naa pa ang leaders or nag-lead sa Israel, ang mga tao nangalagad sa Ginoo. Now, ingon diri, and to the elders who outlived him, and who had seen all the great things the Lord has done for Israel. Kay naay mga tanawa sa gihimo sa Ginoo. Tanawa tungod sa Ginoo. Okay? Naay somebody nga nag-lead. Okay? So, importante gid ay nga naay mag-lead. Now, ingon diri manghigala sa verse 8, Joshua chapter 2, when the servant of the Lord died. Katong namatay na si Joshua, so wala na sila guide. Wa na mo badlong, wa na mo correct, wa na mo tudlo, wa na mga saba, wa na mag-warning, wa na maghatag precaution, wala na magkanang dumala. Ingon dito sa verse 10, mo niyang atong text nagaingon, when all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord. So sa ato pa, one of the reason nga nung kining mga tawhana wa na kaila sa Ginoo kay wala nay Joshua sa ilang life. So mo din na ng atong mga anak, ato day silang i-influence, ato silang tudluan, i-guide nato sila nga dapat na sila i-acknowledge nga pastor sa ilang life. Okay? Ato silang ingnon nga, ayaw kalimot iampo ang imong pastor. Tabangi, i-pray ang imong pastor. Dapat ipadako na to itong mga anak, nga na sila i-acknowledge silang life nga spiritual guide. Na sila kanang mentor, na ay nag-guide sa ilang life. Kay kung wala, maupo din ingon diri, another generation arose who did not know the Lord. Now, our responsibility to pass it on. Nagisgot ko mangigala sa Generation X. Sunod ani Generation Zeta. Our responsibility to pass on. All parents have responsibility to teach their children to love and fear the Lord. Okay? Responsibilidad na to na. No? Pag akong mga anak di kasimba, unang magyaw-yaw akong asawa. Nga naman kinahanglan gyud na, no? Kay mismo kami concern mahadlok mi kay one day di na mi kauban. Okay? One day, kanunin mo ginaingon sila dili mi lifetime magpabilin nga kauban ninyo. Dili mi all the time magsigig sunod-sunod sa inyo. Wa mi kabalo asa mi dadon sa Ginoo, so kinahanglan karon pa lang daan i-establish na namo. Wala na mo gitudloan namong anak nga mag-abroad. Wa na mo sila gi-inspire nga dapat sa Amerika mangitag trabaho. Though we have all the opportunities. Wa na mo sila gi-educate nga nadri ang dako nga kwarta. Ang among gi-educate sa ilaha ayaw biya sa ministry.
Dagan silang mga chances, dagan sila gustong negosyong sudlan, dagang mga offer nga pwede silang mo explore pa nga maka-income og dako. Kana anak, para mabayaran na to itong mga loan, tanan. Ang among gina-inspire sila kanunay, appeal sa prayer. Asa ka sa corporate prayer. Asa man ka sa panahon nga wala man ka dito sa Domingo. Anong wala ka atong Miyerkules? Kinahanglan gyud ay. Kay nga naman, it is our responsibility to pass it on. Kay dapat ang coming generation, maabot ang time nga sa iya na pong generation, ipasa na po ito niya. So, that is the role function. Mauna ang role sa mga Generation X. Amen? Bata mga Generation X diya? Hallelujah. So, failure to nurture their children in their faith is a recipe for community decay, no? Pag mawala na gani ang word of God, mangigala ilang kinabuhi, padulong na sa kadaot. So kaning Israelites na fail sila sa pag-fulfill silang responsibility kay na-involve sila, no? Ang ilang mga anak manghigala wala na nangalagad sa Ginoo, moningon sa Judges 2:10, tungod kay sila busy pud silang kaugalingon. So church, gusto na ko ipaihibalo sa inyo ha, nata sa last days, nata sa age of deception, no? Tanan ta malimbungan, dili tanang nagasidlak bulawan, dili tanang offer iya sa Ginoo, dili tanang opportunity gihatag sa imo iya sa Ginoo, basin maabot ang time ang imong gisudlan magpalayo sa imo sa Ginoo. Usaon pa nimo pagdala sa imong mga anak, okay? Usaon pa nimo sila pag-inspire, okay? Ibuhata lang ang imong responsibilidad isip parents para mapasa sa coming generation kay ang blessing sa Ginoo nagapangita ang Ginoo generation that will carry His glory. Okay? Isa-asa ka, no? Mga tao galantaw sa inyo ha and gusto nila makita ang Ginoo sa imong life. Ikaduha og katapusan, Gen Z, the call to uncompromised faith. Kaning Generation Z, okay, daghan to nagtaas ganina, mga Gen Z. Ingon manghigala sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Pwede ba dunganon na tugbasa, mga Gen Z? Ready, begin. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So here comes, naabot na kadiri sa church because ang first generation nagdala sa imuha nga mupadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang problem sa Generation Z, ang yawa nagapenetrate sa ilang mind. Kina naman ta sa gadget technology. Atong naandan sa una, mga Chinese garter, jackstone, siyatong, wala pa mo kasulay ana, piko, no? Tubig-tubig. Unsa pa na, taguanay. Labi kay magtaguanay, oy. No? Labi nagmabahaw ka, makahilak gyud ka. No? Tigso. Unsa ka glaon ta nag-usab, no? Bibo siguro kayo, pero ang Generation X may malingaw ana, oy. Maka-remember sila sa ilang panahon sa una nga mangambak og sapa. Pero karon naibiting diha, wala na, no? Kay tungod sa knowledge, no, naguna-huna ta nga diha sa ilawom sa tubig na ikubra diha. Imo pa lang una-huna, wala na ang sapa, hugaw na. Ha? Pero sa una, butangan na lang ako karton dan akong lubot kay makabalo gini akong mama nga naligo jud mig sapa, no? So, sa Generation Z, na mga butang nga dapat nato mahibalan. Ako ning i-share sa inyo ha. Isa nga nag-trigger sa ko ani is tungod mao ni akong gi-share sa youth camp. So 75% sa campers nagtaas sa ilahang private scene sa ilahang gadget. Okay? So muna akong i-share sa inyo. According sa neurobiology, study of nervous system and brain function, naaday gitawag na to mechanism and neurobiology of love and lust. Kani ang mga Gen Z ra po'y aware kayo ani no?
Okay. Naay gitawag sa brain nga gitawag og hypothalamus. Ingon diri, hypothalamus is one of the brain region that is often considered the main control center of love. Sa among panahon sa una, mamisita jud ka. Nya, magpaila-ila jud ka dito, magpahumot jud ka, magpagupit jud ka, o nya, mahing gabi, no? Ana among time. Manguyab jud ka, no? Mag-date jud ka, mga unta. Wa pay Jollibee sa among time. Katupang nadia tong Texas ba to? Unsa to? gamay pa man Davao sa una. Karon manghigala, no? Pasapasahan lang kag quotes, mga quotation ba nga kinupya ra pod sa Google. Unya mo react day imong heart nga mingon ni kag alaka nagpabati lagi siya. No? Naday mo gilok-gilok si mga kasing-kasing kabalo ko kasabot mo ana, no? Nay mo gilok-gilok. Okay. So, kanideng hypothalamus is the brain o brain. Siya di ay ang gitawag natog naga-distribute og chemical sa imuhang feelings, sa imuhang brain, tungod sa gitawag og stimuli, tungod sa imong madungog, magunitan, masimhutan, no, mga perfume, no, tanana mo react ang imuhang gibati, okay? Kay si hypothalamus, no, matrigger siya, no, mo release siya manghigala og chemical nga gitawag og oxytocin. So, kabalo mo nganong murag science na ni akong gisulti, no? Research ra man ni, no? Kay para mo makahibalo nga di na ni kinahanglan iampo. Lord, mo ba ni siya imong will? Pag mo kumusta gini sa kuaron, meaning siya gyud Lord. No, dili. Oxytocin ra na. Ha? Okay. Mo nang naabot adiri aning hypothalamus, bantay ra ni sa hypothalamus. Si hypothalamus gitaguan na cerebrum og ni cerebellum. Naa dito siya lalong gamay kay na siya. Og sa Pilipinas pa na siya ang president, no? Di ba unsay decision sa president? Unsay mong decision ang mayor karon nga dapat magmas tanan, dakpon andi magmas. Kinsa man ang decision? Di ba si mayor? Sa atong brain ay gitawag hypothalamus. Okay, padayon ta ha. Tanaw na to ning sa hypothalamus nga siya manggod ang mo-command, no? Respond center, siya ang mo-release og oxytocin. Okay? Next slides ta. Okay. In the brain, oxytocin acts as a chemical messenger and has an important role in many human behaviors including sexual arousal. Oxytocin has been called the love hormone chemical. So, kung maggunitay mo kamot, nag-shake mo sa kadaghang kamot, nganong sayahalang kang kamot, makurintihan. No? Kadaghang kamot. Atong kumustahin natin yung katabi natin, no? Pero pag siya na imong magunitan, makurintihan ka. No, may igo ka ni Cupido, sultian ta ka, ang tawag day ana oxytocin. Bation na sa mga bayot, bation po na sa mga tumboy. So di gyud gikan sa Ginoo, gikan gyud sa chemical. No? So bation gina sa minyo na, no? So pasabot mangigala nga nagisgot kog neurobiology science because physiologically by nature kitang tanan kung kuhaon na sa Ginoo moral po tagikuhaan sa Ginoo appetite nga gutumon ta. Nya kung kuhaon ng appetite gutumon ka, unsay dagway nimo tibihon ka, di ka ganahan mo kaon. Kung kuhaon po ng kanang chemical Lord, kuhaan ni Lord para di ko kasala. Dili pwede kay part na siya sa system sa tuang lawas. Okay? Tanawon taning love hormones, no? Gamayng information lang. Kay Gen Z man eh. Ang atong wali pang Gen Z pod, no? Okay. Mag-eyes to eyes mo, no? Make eye contact, no? According sa study niya, sa neurobiology niya, when you smile warmly and look into the another's eye, oxytocin can encourage a sense of trust. No, ang chemical mubukal dayon, no? Sa kadaghan mo nakitan siya pag imong natutukan. Okay? Okay? Kung muhag ka,
kung mo holding hands ka, kung mo kiss ka, kung makadungog ka manghigalag mga love song nga naa siya, no? Ang love hormone magdula-dula sa imong mind. Nya di na dayon ka magwali na imong hunahuna siya imong katapad. Okay? Everything is just a chemical. Now abante ta. Matthew 22:37. Dirita mo hatag og gamayng reflection karon. God expect Generation Z to keep your mind pure from all filthy things of the world. O sa may point na ko diri, love the Lord your God with all your soul and with all your mind. So sa ato pa, ang science dapat mo submit sa Ginoo. Okay? The biology or your biology must submit to theology. Mo submit siya sa Ginoo. Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ. So ang atong mind, ang mga chemical reaction sa imong brain, dapat mo submit siya sa Ginoo. Kaya kung dili siya mo submit sa Ginoo, ang imong ma-feel is dili love. And that is L-U-S-T. Ang tawag na to na lust. Kaulag. Okay. Hisgutan na to kadyot ng kaulag. There are two greatest force on earth. Okay? Dua lang ka force. Okay? Ang una, love. Ang ikaduha, lust. Ingon din no? Colossians 3:1, set your mind on the things above. Kay kung dili nimo iset imong mind dito sa Ginoo, since lust is a force, mahimo siyang stronger than love. Kung kana nga love, di nimo iset sa Ginoo. So, ang mahitabo, imbis i-love nimo ang Ginoo, ang nag-overpower, ang nag-control sa imuha is lust. Muna nag-ingon, nung ako'y nabasahan nga book, be a master to your emotion. Ang nahitabo karon, ang Generation Z, nahimong slave silang emotion. They don't know, sa gadget technology, every time nga mutanaw silang cellphone, gidula-dulaan lang ta. Ang atong heart, the most deceitful above all. Guard your heart. Ang atong emotion, nag-control sa tua, instead, dapat unta ang atong mind isurrender sa Ginoo. So wala natay power sa tuang self. Okay? So, ang lust is a force. Lust is stronger than the devil. Ang Biblia nagapadayag nga the only cure for lust is flee, magpalayo. So, karong panahona manghigala tungod sa gadget, wa ka kahibalo tungang gabi sa sige ni mog scroll makakita ka diag magbikini, magpanty, tanan na lang diya unsay mo makitaan ni mga love story, ang chemical, ang dopamine, nahimo na din ang addiction karon. Kay kanang drugs tungod man sa dopamine chemical nga sige fed sa imong lawas, ang pornography nahimo na siyang addiction. Muna bisag unsa og wali ni Pastor Frank dinhi. Kung ikaw naga-fed sa imuhang lust, dili gyud kadulot ang word of God kung di ka mag-decide. Because lust is a force. Ang lust manghigala is nagakontrol gyud siya sa imuhang lawas nga musugot kag sa dili, kung dili nimo isurrender imong kinabuhi sa Ginoo, mahimo jud kang slave. Kabalo mo 75% ginako duko tanang ulo sa youth camp. Pastor, mga pastor swipe, gipaduko, nako tanang ulo. Dito sa likod, why maglantaw-lantaw? Itaas ang kamot sa mga batanon diri nga galantog pornography. For me, 75% ang nagtaas silang kamot nga willing mo surrender. Kuyaw kayo ang power sa lust. Addictive ni siya. Ganahan ka magbalik-balik and you don't know. So, wa nim kahibalo. Now you know, it's a chemical. It's an oxytocin to your brain. Kung mutanaw kag pornography, then the dopamine increase. Ang imong excitement, mas ka na bang, mahimo na kang addictive to the point manghigala nga ang imong pag-alagad sa Ginoo wala na. Mo nagingon diri manghigala, moabot ang generation nga wala na sila nahigugma sa Ginoo. Wala na. Mas love pa nato karon magsigig lantaw og Facebook, magsigig lantaw og reels kaysa mahigugma sa Ginoo. Sa atong pagtapos, 2 Timothy chapter 2 verse 22, ingon dinhi, the only cure for lust. Ang Biblia nagaingon,
Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the name of the Lord with a pure heart. So, ingon diri, flee, dili run. Kaya ang meaning sa run, faster than walk. Kaning flee is, there is something na, ang itong meaning sa flee, mupalayo ka, no? Mulikay ka, mudagan ka palayo, okay? Mudagan ka kay naa kay gigukod, no? Naa kay gi-after, naa kay gi-apas, mo na word flee. Wala lang kay ning dagan, okay? Lahi man tong nag-jogging, pero gukdon kag iro, mo na flee, no? Magkapuliki ni juga, run for your life, no? Sa Biblia manghigala ang cure or ang solution manghigala sa lust. Yes, prayer can help. Yes, fasting can help. Pero bisan pa mag-prayer ka, mag-fasting ka, unyang gabi maglantaw gihapon kag porno. Kaya nga naman, the only cure is flee. Nakadungog ko gahapon, no? Na usa ka sister diri, lalo na ko i-mention niya ngalan. Insa pastor, pwede na ko mobalik. Nga naman, kadugay na nato nag-detox, no? Before conference pa, no? Pero para siya, na-enjoy siya nga nagpalayo siya sa Facebook. Kabalo mo, effective kay itong digital detox na to ba? Pero daghan pagyapon wala nag-try. Try ninyo na. Tanggalan nyo na inyong mga Facebook. Okay? Tanggalan nyo na inyong mga YouTube. Ang ipabili ninyo, Messenger na lang, Google, o kanang mga needs sa inyong trabaho, o guban pa. Pero sultian na ka, hurot imong oras, no? Tungod sa cellphone mangigala. So ingon diri, flee. Kung gusto ka mo flee, flee also youthful lust. Meaning, ikat nimo tong mga tao nga sikrito nimong karelasyon karon. Putlo nimo to, imo tong i-block. Yung ka nganong i-block, malain siya. Nga naman yung malain siya kaysa ang Ginoo malain. No? I-block ang iyang pangalan, aron dili ka maigo siyang mga flowery words. No? Ikat nimo tong mga classmate nimo sa una nga nagpabati-bati sa imo ha. Okay? Ikat nimo tong mga sekreto nga relasyon, dili ta magtago-tago. Surrender na to sa atong pastor. No? Ang point na ko diri, surrender diri para ka matabangan. Okay? So, ingon diri, ang replacement, dapat na replace, but pursue righteousness, faith, love, to those who call on the name of the Lord. So, while nagaflita, in substitute, i-pursue ang righteousness, huwag itong tingwaon, faith, love, with those, meaning, Christian people. Ingon man diri, with those who call on the name of the Lord, with a pure heart, meaning, na kay right friends, right influence, right atmosphere, and makita ni mong higala kung naay righteousness, faith, and love, and the right person mong higala, that's the way we can overcome lust. Palakpakan na to, itong buhing nga Diyos. Hallelujah! So manghigala, sa akong pagtapos, we are in the last days. Generation X, ayaw pugni inyong anak. Tabangi inyong anak mahigugma sa Ginoo. Paapila sa itong Bible Study Leaders Meeting karong Thursday. Di pa man nakabalo, sige lang. Patanaw lang to. O sa kinder pa na, kung sa'y tawagan na, visitor. No? Observer. Observe lang. Di ko gusto nga mapastor na, sige lang, papila-pila lang. Okay? Dayon sa mga Generation Z, no, mga batanon, sultian ta mo, wagin mo'y destiny pag di mo decide. If you want to go to hell, even God cannot stop you pag dili ka mo decide. It's a choice. No? Sa mga naisikritong relasyon diha, sa mga naiuyab nga unbeliever, sa mga sikritong uyab, sa mga sikritong relasyon, sultian ta ka. Wa man siguro may kakita, pero ang Ginoo nakakita. And your generation will suffer, I tell you. Ang imong coming generation pwedeng mawala diha sa Ginoo. So kanilang manghigala akong i-share sa inyo ha. We are in the last days. Buhaton na to ang tama at tubangan sa Dios. Palakpakan na to. Tubuhin nga Dios. Idako na to itong mga ulo. Yes, amen. Salamat Lord sa gahom sa imong pulong Ginoo. Lord, panalangini kining dapita, especially sa mga tao nga mo acknowledge kanimo karon.